A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Praise the Lord, praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At welcome po sa ating Holy Week episode ng Word for the Season. Alam po ninyo, ang kapahayagan sa krus ng Kalbaryo ang pinaka-personal at pinakamalalim na kapahayagan ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa sansinukob. At ang paghihirap po at pagsasakripisyo at kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, ay hindi lamang po kwento na dapat tuwing mahal na araw nating binabalikan o nilalasap. Dahil ang lalim po ng kanyang pagliligtas ay dapat araw-araw tinatamasa. Lalo na po, no, mga kaibigan, lalo na po sa panahon ng pandemic na uso po ang kabi-kabilang sakit at karamdaman, kahirapan, sama po natin ang kaguluhan, ang takot at pangamba. May mga digmaan po sa kapaligiran at mga samot-saring problema. Naku, pag iyan ho ay dumagan sa buhay ng isang tao, no, sa panahon pong ito, napakabigat. No? Sa panahong tulad nito, lalong lumulutang, no, ang kapahayagan ng krus, ang katapatan, pagpapatawad, pagmamahal, kadakilaan, kabutihan at pagsama ng ating Panginoong Jesus. Lumulutang po iyan. Isa po sa patunay niyan ay ang ating pag-aaralan. No? Isang katotohanan po para bigyan ng diin ang mga nabanggit ng inyong lingkod, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, ay ang katotohanan siya ay pastol ng ating buhay. At alam niyo po ba na ang metaphor na pastol o shepherd, sabi ng ilang mga Bible scholars, ay matatagpuan sa Bible mga 600 times. At yung Psalm 23 po, yan ang pinakasikat sa lahat. The most famous chapter po ng Book of Psalms. At sabi nila, ang most emotional book in the entire Bible ay ang Book of Psalms. Ang Psalms po ay puno ng emotions and it's really okay to pour out your emotions to God. Ang Panginoong Jesus po, kinote niya ang Book of Psalms. Even ang mga New Testament writers, na-quote po niya yan. At sabi nga ng iba, ito ang most prophetic of all Old Testament books. Isang celebration po minsan sa North America ang naganap. Napakaganda ng kwento. Dahil po napakaraming tao ang dumalo, may mga sayawan, may mga kantahan, matinding selebrasyon. At may mga professional po na operatic artists ang nagpunta. At sila po ay tumula ng Psalm 23, standing ovation. Ang mga tao po ay nagpalakpakan. Pero ito hong isang matanda, si Mr. Smith, ay tumayo. Binanggit po niya ang awit 23 o ang Psalm 23. Umiiyak at ang lahat po ay natahimik. Puno ng katahimikan ang buluwagan. Bakit po? Well, he knew not just Psalm 23. He knew the shepherd. Binanggit po niya ang Psalm 23 hindi dahil sa alam niya ang mga titik, kundi alam niya ang lalim ng pagiging pastol ng kanyang tagapagligtas. Balikan po natin ng mabilisan ang Psalm 23. Isa-isahin po natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. That's verse 1. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Verse 6, pakipansin ho ninyo, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Napakaganda po. And I will dwell in the house of the Lord forever. Pasama-sama po tayo. At nawa, hindi lang ngayong mahal na araw, kundi mula ngayon hanggang tayo po ay nabubuhay,
ay mabanggit natin ang title ng ating pag-uusapan bilang yaman ng ating puso. Ang title po ay The Lord is My Shepherd and That's Enough. Dalawang bagay ho yun, ha? Ang katotohanan siya ang ating pastol at ang katotohanan that's enough. Pero ngayon ho, baybayin natin ang Psalm 23. Ito po'y nakita ko sa isang babasahin. Hindi ho nagpakilala ang nagsulat. Kumuha po tayo ng ilang mga insights at palawakin po natin ngayong mahal na araw. Iisa-isahin natin. Umpisahan po natin yung unang pangungusap. The Lord is my shepherd. That's relationship. Yun ho ang mahalaga doon. Pag sinabi mo, the Lord is my shepherd, yun ay patungkol sa relasyon. At imagine niyo po, ang Panginoon ang aking pastol. Wow! Right from the get-go, panalo na po tayo dyan. Lalo na po kung malalim nating alam ang background ng buhay ng isang pastol. Ano ho ba ang pastol? Mabilisan. Siya ay masipag, mapagkalinga, mapagmahal, mapagbantay. Siya po ay maparaan, masigasig, at kayang magbayad ng presyo sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay. Alagaan lang ang mga tupa. Now, at kung ang Diyos ang ating pastol, ito po ay sukdulang pagsasalarawan ng kanyang matibay na pagnanasa ng kanyang relasyon sa atin. Tingnan nyo the Lord. Imagine po, personal. The Lord is present relationship. My personal relationship. Actually po, sa buong aklat ng Psalm 23, yung mga personal pronouns ay sabi nila, halos 17 times in the entire chapter. Shepherd, personal shepherd po siya. The one who cares, who guides, who directs. Napakaganda po ng John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. Anong ginagawa ng good shepherd? Relasyon, sabi natin The good shepherd lays down his life for the sheep. Ganyan ang relasyon niya sa atin. Ngayon ho, maintindihan na natin, mga magulang, mga kapatid, yung John 10:10. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy, referring to Satan. I have come, Jesus said, that they may have life and have it to the full. Buhay na ganap, kaaya-aya. The Lord is my shepherd. That's enough. Iyon po ay relasyon. Sa panahon po ng mahal na araw, alalahanin mo, may relasyon ka sa Diyos na nagbibigay buhay. Yung pangalawa, para ho mas malasap natin ang yaman ng kanyang pagiging pastol. Kung may relasyon tayo sa pastol, ang susunod siya ang bahalang mag-supply ng lahat ng pangangailangan natin. Yun ang sinabi, I shall not want. That's supply. I shall not want. You see, the Lord is my shepherd. Relasyon ho yun. Kung may relasyon ka sa Diyos, kaya mong sabihin yung I shall not want. Siya ang magsusupply ng lahat. Mga magulang, mga kapatid, ang kamatayan po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lumulutang sa mahal na araw, ay nagbibigay ng mayamang challenge o hamon sa atin na balikan. Namatay siya sa krus para buuin ang relasyon. At para tayo ay makasigaw ng I shall not want, hindi na magkukulang pa. Ako ay wala nang pangangailangan pa. Wala nang kakailanganin pa. Wala nang nanaisin pa. Kompleto po ang supply ng Lord sa kanyang mga anak. Para magbigay ng diin, may ilang verses po akong babasahin Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Wala hong mabuti na i-withhold niya sa mga taong lumalakad para sa Kanya. Yung Romans 8:32 po ay napakayaman. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Marahil ang yaman po ng pagkakatagalog ay kung hindi niya na ipagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi pa ba niya ibigay ang lahat ng pangangailangan kasama ng kanyang bugtong na anak na si Jesus? You see, that supply. Ang Ephesians 3:20, napakayaman din po Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Kabisado ho ninyo ang Philippians 4:19.
And my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Mayaman po ang ating pastol. Alalahanin mo na may Diyos ka na nagkaroon ng relasyon sa iyo dahil ho sa kanyang kamatayan sa krus. By virtue ng kanyang hirap, pagod, kamatayan sa krus na buo relasyon. Para isigaw mo yung pangalawa, I shall not want. Ngayon ho, mahal na araw, mas marami hong pangangailangan ng mundo sa ngayon eh. Mas mabigat ang kalalagayan. Mas lulutang dapat yung the Lord is my shepherd. May relasyon ako sa Kanya. And I shall not want. Wala pa ho sa ngayon. Naghihirap pa siguro sa ngayon. Wala pa ng mga pangangailangan. Pero ang ating pananalig at pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan siya ang ating pastol at hindi siya magkukulang sa bawat isa sa atin. Punta ho tayo sa lalim ng pangatlo. Meron ho yung progression eh. Una, relasyon. Pangalawa, siya ang supplier. E di makakapag-rest ka. Yun yung pangatlo. He maketh me to lie down in green pastures. Napakaganda naman. And that's rest. Rest. Maraming pagod at hirap. Posible ngayon, may nanonood sa atin na pagod siya sa pamilya o sa trabaho. O baka nga pastor, pagod sa pag-aalaga ng mga tupa. Pero ang mga tao, kailangan po ng lubos na kapahingahan. Yung iba, sugatan eh. Now, tanggalin ho ninyo yung first 2 points. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tanggalin ho natin yung first 2. Definitely, walang rest. Yung He makes me to lie down, causative verb. He makes me. Kaya tama ang Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, lahat ng napapagal, nabibigat ang lubha, sa inyong pasanin, umiiyak, napapagod, sumusuko sa buhay. I will give you rest. Lie down in green pastures, rest. Sa Psalm 91:1, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Yung 2 Corinthians 9:8, isisingit ko ho ito. God is able to make all grace abound to you. All grace. You see, hindi lang ho biyaya eh. Ang kabuuan ng kanyang mayamang biyaya. So that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Kapayapaan. Kapatid, alalahanin mo sa panahon ng mahal na araw, hindi tayo mukhang talunan. Nasa Panginoong Hesus ang tunay na kahulugan ng kapahingahan. At habang may rest, may refreshment. Yun yung pang-apat. He leads me, He leadeth me beside the still waters. Still waters. Yun daw po ay sumisimbolo ng refreshment. Refreshment. Ang Jeremiah 17:8 ay napakagandang pagsasalarawan ng isang Kristiyano. Mga kapatid, ito ho ang buhay ng Kristiyano. Maging sa panahon ng laban sa buhay o pandemic pa. New King James po ito. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Sabi ho ng ilang scholars, ang waters, mga tubig, ay sumisimbolo sa buhay. Life in its abundance. Beside still waters, di yun ay peace, security, kasaganaan, pagpapala, refreshment. Ang refreshment po ay nourishment, sustenance, satisfaction, fulfillment. Ako meron hong challenge sa inyo. Sa verse, ang ganda will not fear when heat comes. Talaga hong darating ang tagtuyot ng buhay. Tapos ang sinabi, will not be anxious in the year of drought. May year of drought. Kapatid, ang pagsubok at ang laban sa buhay ay tiyak. Kasing tiyak po yan ng pagsinag ng araw, ting umaga. Tiyak na may mga pagsubok. Inevitable daw po ang mga laban sa buhay. Pero ang sabi naman, para tayong tree planted by the waters. Sa panahon ho ng mahal na araw, binibigyan ng diin ng ating Panginoong Hesus na pinuntahan niya ang pinakapangit na lugar, ang krus ng Kalbaryo, upang magkaroon tayo ng refreshment sa ating buhay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. At ang refreshment po na yan,
Hindi sa panahon na tayo ay masagana lang. Maging sa panahon nga daw po ng problema at pagsubok, lumulutang po ang yaman ng kanyang kasaganaan sa ating buhay. Ang ganda eh. He leads me beside the still waters. Yung mga tupa siguro na mamamatay na sa uhaw at sa pagod, ilalagay, no, beside the still waters. Ang ganda naman. May mga ganyang nanonood sa atin. Tigang ang iyong buhay ng pagmamahal, pag-ibig, yung refreshment na yon could be symbolic, hindi lang ng material things, kundi ng mga spiritual things that you need. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Siguro yung iba, Pastor, ngayong mahal na araw, may sakit pa naman ako at karamdaman. Yun ang susunod. Ang sinabi ay, He restores my soul. He restoreth my soul. And that's healing. Healing. Natatandaan niyo po ba, namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Ang sabi ng Book of Isaiah ay napahirapan siya para sa ating kagalingan. Healing. Psalm 30 verse 2, the Lord my God, I called you for help and you healed me. You healed me. Jeremiah 30:17, but I will restore you to health and heal your wounds. Heal your wounds. Alam na alam po natin ang 1 Peter, di ba? 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. And by his wounds, you have been healed. Psalm 147:3, He heals the brokenhearted, binds up their wounds. At ang healing pong ito ay holistic, spirit, soul, and body. Holistic healing. He restores my soul. Kung magiging simple ho ang ating paliwanag, kung literal ang interpretation, ang pastol dadalhin ang uhaw na tupa at pagkatapos na makainom yan at makakain, okay na. Pero ang paghahalin tulad ng salmista, siya bilang tupa at ang Diyos bilang pastol ay lumalim pa kaysa sa literal na pastol. Kasi ang sabi, He restores my soul. Even yung kaluluwa. Ibig sabihin, ang healing ng Diyos ay sagad-sagad sa lahat ng uri ng sugat. Parami hong sugatan sa panahon ng pandemic. At least ngayon ho, mukhang tatambad na sa atin ang post-pandemic world, sabi ng iba. Pero marami ho, matatapos ang pandemic, pwedeng unti-unti matatanggalan tayo ng unti-unti ng face mask. Pero yung pagtatanggal ng horror ng na-lockdown o nawalan ng mahal sa buhay, yung permanenteng sugat na dulot ng hindi natuloy ang iyong dream wedding o kaya ang iyong business, maraming ganyan eh. Salamat ang ating pastol, ang Panginoong Hesus na nakarating sa krus ng Kalbaryo. Pambihira ang uri ng kanyang pagpapagaling. Kailangan siya ang magtamasa ng lahat ng sugat at sakit para bigyan tayo ng napakayamang uri ng kagalingan. Salamat po, Panginoon. That's healing. He restores my soul. Tingnan natin yung susunod. He leads me. He leadeth me in the paths of righteousness. And that's guidance. He leads me in the path of righteousness. Paths of righteousness. Guidance. So, ang pastol natin, siya rin ang magbibigay ng daan. Mag-guide o guidance. Alalahanin mo, kapatid, na may patnubay ang iyong pastol. Mula sa krus hanggang ngayon, habang ikay nabubuhay, tanggapin mo yan. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ang ganda-ganda naman ng verse na to. Show me your ways. Teach me your paths. Yun po ang Diyos eh. Siya po ay Diyos na nagpapahayag. Ito ang tamang daan. I will show you the right way. God is saying, alam ko eh. Ililid kita. I will teach you your paths. Yun ang sabi niya. Tapos, sabi ng salmista, guide me, teach me, you are my God, you are my Savior. Iga-guide ho niya tayo, hindi dahil sa siya ay
someone na wala lang magawa sa buhay. Hindi po eh. I-guide niya tayo bilang siya ay Savior and God. Sige nga ho, try to imagine, ang mag-guide sa iyo sa buhay mo, magiging driver ng buhay mo, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. E di, lalalim dapat ang Proverbs 3, 5, and 6. Magtiwala ka, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him. He shall direct your path. So isa pang kapahayagan ng krus, ay namatay siya upang i-guide tayo sa tamang landas. O isa pa ho, for His name's sake, ang ganda-ganda nito, for His name's sake, that's purpose. Purpose. Ang paghahalintulad, again ho, i-guide ako for His name's sake. I-guide ka, hindi dahil sa bahala na kung saan makarating. No, may purpose. At ang layunin nga natin, nakaangkla, nakabatay sa kanyang pangalan. Tinawag ka sa kanyang pangalan. John 1:12. No, tatak ng sonship yan. Tumanggap sa Diyos bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, ay binigyan niya ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos. At yung Acts 4:12, ang ganda-ganda. NIV po, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Spiritual and eternal ang purpose niya. Ang mission statement ng ating Panginoon ay napakalinaw. Para tayo kunin, bigyan ng buhay na ganap at kaaya-aya, bigyan ng tatak ng kanyang pangalan. You see, tayo po bilang kanyang tupa, nagkaroon ng saysay ang ating buhay. Hindi ho tupa na mabubuhay, kakain, matutulog, tatanda, mamamatay. For His name's sake, ang tatak ng kanyang pangalan ay nasa atin. At ang pinakamataas na purpose sa buhay ay mabuhay na ang nakikita ay pangalan po niya, for Jesus. Napakaganda naman. Kaya kaya hong isigaw yung susunod eh. Tingnan nyo. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. And that's challenge. You see, ang tao na alam niya na ang kanyang purpose sa buhay ay dahil sa kanyang pangalan, kaya niya ang lahat ng challenges in life. Naalala ko matagal na, yung nabasa ko, he who has a why to live can bear almost anyhow. Tama po yun. He who has a why to live can bear almost anyhow. Siya na alam niya ang layunin ng buhay, yung why, yung bakit na buhay. Kaya niya yung paano, lahat. John 16:33, panghawakan po natin to, mga magulang, mga kapatid. Sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. But take heart. Huwag kang mawawala ng pag-asa, take heart. I have overcome the world. Kung yung, ako gustong-gusto ko ito yung salitang I have overcome the world, palitan mo ng problema mo. Na-overcome ko na ang utang, na-overcome ko na ang sakit, na-overcome ko na ang lahat ng bagay. So take heart, huwag kang magulan ng pag-asa. May mga realities sa buhay no? Para ho bigyan ng diin. Kasi ang yaman ng sinabi ng salmiste. Kung ang Diyos ang aking pastol, kaya kong isigaw. Though I walk through the valley of the shadow of death, nakakatakot? Hindi. Though I walk through the valley of the shadow of death, alam ko, may reality. Una, may Diyos. Unang reality, may Diyos. Pangalawa, may kalaban. Another reality, may mga challenges sa buhay. Pero pinakamayaman ho sigurong realidad ang lahat ng mga challenges na yan, pwedeng ilayo ka sa iyong pastol o lalong ilapit. Diba? 1 John 4:4, greater is He who is in us than he who is in the world. Ang bawat problema po sa buhay ay hakbang lagi palapit sa ating pastol. You see? Ang bawat pagsubok sa buhay ay hakbang palapit sa Kanya. Although gusto tayong itulak ni Satanas palayo sa Panginoon. Pero ang mga problema po are not really problems but opportunities. No? Sabi ni Martin Lutero, pagka may problema, do not rob God of His divinity. Allow God to be God, so to speak. Yun ho, paalaala po, umanda ka sa mga challenges ng buhay. Walang problema yan kasi may susunod.
I will fear no evil. And that's assurance. I will fear no evil. Yung magkasunod yun eh. Yung unang pagkakasabi ng, though I walk through the valley of the shadow of death, it is as if to say, tanggap ko maraming challenges sa buhay. Pero I will fear no evil. Pero meron akong assurance. Mga magulang, mga kapatid, mahal na araw, ang pinakamalaking assurance ay naganap sa krus ng Kalbaryo. Ang pinakamalaking katiyakan sa buhay ay ang kapahayagan ng krus ng Kalbaryo. Grabe. Sukatin po ninyo gaano ka pinagpala sa krus. Walang katapusan ang sukatan ng pagmamahal niya. Sukatin mo, kapatid, gaano ka matagumpay. Sa krus, pinakamatagumpay ka. Kung ang sukatan ng lahat ng tao ay krus, andun ang pinakamalaking katiyakan eh. 1 John 3:8, letter B, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Diba? Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Meron hong mismatch ang lahat ng karanasan na yan. Pag si Jesus ang kasama mo, no match, no match. Tiyak po ang pagkapanalo natin. Isundan natin, sa akin, number 10 na to eh. Pang 10 pangungusap eh. For thou art with me. Ang taong may katiyakan lang ang kayang sumigaw nito eh. For you are with me. For thou art with me. That's faithfulness. Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Napakadalas nating di ba? Yung 2 Timothy 2:13, iyan din ang sinabi eh. Pag tayo ay faithless na, siya ay nananatiling faithful sa atin. You see? Ang faithfulness ng Lord ay nagsasabi ng, sasamahan kita. Kaya nga daw yung salitang awa, balik na rin man ay awa pa din. At regardless yan kung sino ka. Dahil siya na tapat, balik na rin man, tapat pa rin. Yun ang faithfulness niya. Nakabatay sa kanyang nature. Hindi ho siya trying hard na maging matapat. Nagagawin ang lahat. Susubukan kong maging matapat. Ay hindi ho. Nature po niya ang katapatan. Kalikasan niya ang maging tapat. Kaya ang salmista, nirepresent niya na para siyang tupa na kaya niyang sabihin, for you are with me. Dahil naintindihan niya ang yaman ng pagiging pastol ng kanyang Diyos. Kung ang pastol ika na nakikita sa Palestine sa panahon na yon ay magpapakamatay para gawin ang lahat, buhayin lang yung tupe. E di lalo na yung totoong pastol ng ating buhay, gagawin ho ang lahat. Magiging napakamatapat niya para sa atin. Kaya nga yung katapatan niya, pundasyon ng mga susunod na pangungusap eh. Thy rod and thy staff, they comfort me. Rod and staff, ano iyon? That's shelter. Simbolo ho iyon ng kanyang paglilim. No? Paalaala, may tahanan ka sa kanya. Shelter. Iko-comfort po tayo. Pamalo pag tayo ay naliligaw, pero iyon ay kukuhanin ka para dalhin sa kanyang tahanan, sa kanyang piling. Psalm 46, 1-3. Ito po ang sinasabi, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Napakaganda naman. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains quake, its swelling pride. Napakaliwanag po. At Psalm 91:2, I will say of the Lord, or I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Thy rod and thy staff, they comfort me. Shelter. Sa panahon na ikaw ay, pakiramdam mo parang nag-iisa, may tahanan ka sa piling ng ating Panginoon. Siya na pastol ang magiging tanggulan mo, ang magiging moog, at ang magiging tahanan mo. Napakaganda po. Pagpatuloy natin Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Grabing katapang ng pagkakasabi na kaya po ninyo, Panginoon, na bigyan ako ng hapagkainan, maging sa presensya ng aking mga kalaban. Bakit niya kayang sabihin yon? Malalim ang kanyang pag-asa. That's hope.
Hope po yun. Paalaala ha, may pag-asa ka sa Kanya. Huwag niyong balikan ang mahal na araw na parang isang malungkot na bahagi lang ng kasaysayan. While malungkot dahil pinatay ang tagapagligtas, pero yun huy kagalakan, selebrasyon, dahil naganap ang pagliligtas. Naganap ang pagliligtas. Ibig ko sabihin, may pag-asa na tayo. Kaya ho niyang gawin. You prepare a table before me even in the presence of my enemies. Deuteronomy 33:27, Eternal God is a dwelling place. Underneath are the everlasting arms. Sa Psalm 27:5, He will conceal me in His tabernacle. In the secret place of His tent, He will hide me. Ang ganda. He will lift me up on a rock. Ulitin ko lang po dahil napakayaman. Please everybody, mga magulang, mga kapatid, mga kasamahan natin sa Word for the Season, ang lalim. In the day of trouble, He will conceal me in His tabernacle. In the secret place of His tent, He will hide me. He will lift me up on a rock. Psalm 18:2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Pagka ho, binanggit nyo isa-isa sino ang Diyos sa iyong buhay, yung pastol na yan, kaya nyo nang sabihin, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Siguro ang konteksto nito, maging sa panahon ng pandemic, ng problema, ng pagsubok, ng laban sa buhay, alam natin na ang Diyos may pag-asang nakalaan sa bawat isa sa atin. Isa pa po, Thou anointest my head with oil. Ano ba ibig sabihin yan? That's consecration. Paalaala po, may paglilinis sa Kanya. Kung siya ang pastol, hindi niya papayagan dumumi ang kanyang tupa. At ang pagdumi ng tupa ay nangangahulugang hindi siya naalagaan at ang hindi pag-alaga sa tupa ay nangangahulugang isang araw, may injury na yan. O naligaw na yan. Di ba, sabi sa 1 Peter 2:9, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So napakayaman nito. Siya ang bahalang maglinis po sa atin. Kaya niya tayong linisin. Joshua 3:5, Consecrate yourselves. Tomorrow the Lord will do wonders among you. Alam nating lahat, hindi naman makakakilos ang Diyos sa isang maruming sisidlan. Ang pastol na nagbigay ng lahat-lahat, mula kanina pa, napakarami, nakakalunod na nga po minsan dumudumi tayo ang ating isip, ang ating puso. Ang sarap. Siya rin po ang maglilinis sa atin. Thou anointest my head with oil. At ang consecration po, ang paglilinis, does not necessarily mean, ang dumi mo na kasi, lilinisin ka. Ang consecration po ay pagsasabi din ng paghahanda. Hindi ka naman na-attend ng isang selebrasyon ng madumi, ihahanda ka. Kasi ang paglilinis ay paghahanda. Ang paglilinis ay may gagawin ka sa iyong katawan dahil sa isang natatanging aktibidad o programa o gagawin sa buhay. Consecrate yourselves. Why? Tomorrow the Lord will do wonders among you. Hindi kayo consecrate yourselves. Basta, period. Hindi Kaya nga ang ibig sabihin ng consecration ay, di ba, sabi nila, set apart to do His will. To dedicate is to set apart. To set apart for God. Yon. And then matatapos na tayo yung my cup runneth over. Grabe, no? My cup runneth over. My cup runs over. That's abundance. Abundance. Paalaala po, may kasaganaan ka sa panahon ng Holy Week, mahal na araw. May kasaganaan ka. My cup runs over. 2 Corinthians 9:8, binanggit natin kanina to, and God is able to make all grace abound to you. So that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance of every good deed. Napakayaman.
ang Deuteronomy 1:11 increase you 1,000-fold more than you are and bless you just as He has promised to you. My cup runs over, abundance. Ang pastol, nakilala ho nila ang pastol, ang salmistang ito alam niya na ang pastol hindi ho tinitipid ang mga tupa. E di ang paghahalin tulad, e di lalo na ang Diyos. Eh sige nga ho, lalo na kung yung Diyos nagkatawan tao at namatay para sa iyo. I mean, really? Ang Diyos na grabe ang paghihirap, siya pa ba ang magtipid sa iyo? Kapatid, lahat ng uri ng iyong pangangailangan sa Panginoong Hesus. Masarap ilagay ang sarili sa isang posisyon na alam mong, Lord, balutan niyo po ako ng inyong pagmamahal. Lulutang yung His abounding love, His love. Yan. Kaya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pag nakilala mo ang iyong pastol, kaya mo ring isagaw yan. Eh ano yan? That's blessing. Ano ang blessing? Goodness and mercy of God. Can you imagine po, mga magulang, mga kapatid, palutangin natin sa panahon ng mahal na araw, paggising mo sa umaga, may dalawang susunod-sunod sa iyo. I-claim mo. Is goodness and mercy. Goodness, kabutihan, pagmamahal, mercy. Yan. Shall follow me all the days of my life. Di ba sabi nila, sa Latin, ang mercy misericordia. Ang cordia heart. Misery. Yung a heart that feels the misery of another. Yung someone na nakakaunawa ng kabuuan ng iyong nararamdaman, that's mercy. Yan ang susunod-sunod sa atin. Tawag dyan, totoo, blessing. Psalm 145:7, I will meditate on the glorious splendor of your majesty, on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your goodness. They shall utter the memory of your great goodness, and shall sing of your righteousness. Psalm 34:8, paborito ko, taste and see that the Lord is good. Tikman, lasapin, at pagkatapos matutulala ka, yun na lang pagmasdan. Yun that's so personal. You taste, tikman mo, kapatid. At pagkatapos parang you stand in awe of God and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Napakaganda. Ayan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pagkatapos, and I will dwell in the house of the Lord. And I will dwell in the house of the Lord. Pumapailan lang na po ang sigaw ng salmista. I will dwell in the house of the Lord. What does that mean? That's security. Security. Dwelling in the house of the Lord. Paalaala, may katiyakan ka sa Kanya. Siguridad sa Kanya. In the house of the Lord. At yung house na yon, hindi yung literal na bahay lang. Ang ibig sabihin nun, may lugar ka sa Kanyang puso. Sa Kanyang tahanan, sa Kanyang presensya, sa Kanyang paghahari. I have loved you with an everlasting love. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago pag-ibig niya. Human love can be fickle, nagbabago-bago. But God's love never changes. It doesn't depend on what we do. God loves us eternally. I will dwell in the house of the Lord. Napakaganda. Security. At ang dulo, yung dalawang salita, forever. Forever. Yung biro nung iba, may forever pala. Yes, binanggit sa Psalm 23. What does that mean? That's eternity. Eternity. You see, napakalayo ang naging journey ng paghahalin tulad ng salmista sa kanyang Diyos bilang pastol. Ang pastol sa lupa, hanggang lupa lang. Pero siya, nakita niya ang kanyang pastol, the Lord is my shepherd. Hindi lang para busugin at dalhin sa hapagkainan. Hanggang langit. Yung lalim ng theology, yung pagkaunawa niya sa salita ng Panginoon. Hindi lang sa lupa, eternity. Paalaala, may buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesus. And so muli po nating sariwain
muli po nating damhin, no? Lalo na po ngayong mahal na araw, ang katotohanan po ng yaman ng kanyang kapatawaran, pagliligtas, at pag-ibig sa atin. Sa yaman po ng Psalm 23. Sige ho, alam natin ang storya sa krus di ho ba? Ang Diyos nagkatawan tao, pagkatapos nadala sa krus, namatay, nabuhay na magmuli. Yun po ang gospel Pero ngayon, ang binibigyan natin ng diin, yung kapahayagan sa krus. At itinambok po ng Lord sa atin yung Psalm 23. And so, iisa-isahin ko babasahin ko, damhin natin. Ito po ang yaman ng puso ng Panginoon bilang pastol ng ating buhay. Ano ang ating pwedeng banggitin kung siya ang ating pastol? At ano ang kahulugan nun? Una, the Lord is my shepherd. That's relationship. I shall not want. That's supply. He makes me to lie down in green pastures. That's rest. He leads me beside the still waters. That's refreshment. He restores my soul. That's healing. He leads me in the paths of righteousness. That's guidance. For His name's sake, that's purpose. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, that's challenge. I will fear no evil. That's assurance. For Thou art with me. That's faithfulness. Thy rod and Thy staff, they comfort me. That's shelter. Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. That's hope. Thou anointest my head with oil. That's consecration. My cup runs over. That's abundance. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That's blessing or blessings. And I will dwell in the house of the Lord. That's security. Forever. That's eternity. Alam po ninyo, ngayong mahal na araw, siguro, iba sa lahat ng mahal na araw ito, dahil hindi ka nag-iisip. Ang buong daigdig ay dumaan sa 2 taong hagupit ng pandemic. Pero mind you, pag sinabing pandemic, hindi lang ito sa sakit ng virus Kawalan ng trabaho, pag-aaway-away, kasama ng hindi maipaliwanag na samot-saring bigat at problema sa buhay. Talagang nakakaiyak. Talagang maraming tao ang mawawalan ng pag-asa. Pero sa ating pinag-aralan, parang ang dulo na kaya mo na lang sabihin habang tinitingnan mo ang kanyang pagmamahal na ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay kayang banggitin ng kaluluwa mo ang mga katagang, The Lord is my shepherd, and that's enough. Pumikit po tayo at tayo ay manalangin nasaan ka man. Panginoon, salamat po. Mayaman ang inyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Hindi po kayo nagtatangi. Kahit kami po ay mga tupang pasaway, madumi, naligaw, malayo sa inyong piling. Pero kayo po bilang aming pastol, nakarating sa krus ng Kalbaryo, hinanap kami. Maibalik lang po sa inyong piling. Ngayong mahal na araw, nawa po, hindi lang parang nostalgic moment na parang babalikan yung 2,000 years ago ay naganap. At panandali ang malulungkot. At pagkatapos ganun na lang ulit. Lulungkot ulit. Matatalo ulit. Nawa, maintindihan namin na ang ginawa po ninyo 2,000 years ago ay ginawa upang magsilbing pastol ng aming kaluluwa. Na hanggang ngayon, Panginoon, natatamasa namin ang yaman ng inyong wagas na pag-ibig at pagmamahal. Idaloy po ninyo ang kagalingan sa mga may sakit. Pakidaloy po ang inyong yakap ng panibagong sigla ng paglilingkod sa mga
natatakot at nangangamba. Idaloy po ninyo ang inyong pagmamahal at pag-asa sa Kanya na parang hindi makita ang liwanag ng bukas. Idaloy po ninyo ang lahat ng uri ng himala kasama ng inyong presensya sa mga tao ngayon ay batbat ng mga pagsubok sa buhay. And begin to minister, Lord Jesus. Nasaan man po sila, please, Lord, yung nangangamba, yung natatakot sa balita, yung nalulungkot sa nangyari sa kanyang pamilya, ang pinakamalaking himala ay naganap na sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli para patunayan na ang lahat ng claim, lahat po ng inyong binanggit sa Biblia ay totoo. Lumutang ang katotohanan, kayo ay Emmanuel, God with us. Salamat po, aming pastol. Kaya naming sabihin, the Lord is my shepherd, and that's enough. Sa dulo ng aming buhay, o sa araw-araw ng aming laban sa buhay, ay masabi po naming, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat po sa inyong salita. Thank you for your word for the season. We receive it in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Sa pangalan po ni Brother Eddie Villanueva, ay ako'y nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataon upang makasama po kayo sa special episode ng Word for the Season. Si Pastor Bobot Bernardo po ay nagsasabi ng ang ating buhay, ialay natin sa Kanya for Jesus and for Jesus alone. God bless you all. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.